Ito, tanong naman from Lenlen Lianes. Good AM po, attorney. Attorney, tanong ko lang po, kapag po ba may utang at walang kasulatan at may interest na 10% a month, tapos may 1% na interest na po, na patong ulit kapag di makabayad sa due date, makatarungan po ba ang ganun? Attorney, sana po masagot nyo po. Salamat po. Una-una ho dyan, syempre ho, no, ang mga kontrata naman ho natin ay pwede hong verbal ho, no, o written. So, halimbawa ho, ito ho, contract of loan ho, nangutang ho sa inyo ng pera. Eh naman ho, tiyatanggap naman ho natin yung verbal na contract, no. Pero mas maganda syempre ho, may written agreement ho tayo o kontrata nga ho talaga, no. Kapag tayo ay syempre magpapautang o mangungutang ng pera. So pwede ho kayong maningil kahit ho ang inyong agreement ho ay verbal lamang. Ibig sabihin hindi ninyo nilagay ho sa isang kasulatan, sa isang dokumento. Pwede ho kayong maningil no inyong pagkakautang at ang kailangan ho magbayad yung nangutang ho sa inyo kahit ho verbal agreement nyo lamang. Ang hindi nyo lamang magagawa kung verbal yung agreement nyo ho ninyo ay makapaningil ng interes. Ayan ho. Kasi ho, sinasabi sa ating civil code na yung interest ho dapat ay in writing ho dapat. So kung kayo ay maniningil ng interest at kayo ho ay may balak na maningil ng interest doon sa inyong papautangin, kailangan ho ang inyong dokumento ay written. Hindi ho pwedeng verbal ho yan. Kaya dito ho dun sa nag-comment ho sa atin, no, wala ho siyang kasulatan na pinirmahan. Pero interest ho ay 10% a month pa, may patong pang 1% na interest. So yan ho, ang interest ho dapat in writing ho yan. At kung hindi ho yan nakasulat, ay hindi ho kayo liable ho no, na magbayad ng interest. At ang liability nyo lamang hong bayaran ay yung principal nga lang ho. No? At lalo na ho dito, 10% a month ho, no, napakalaki ng interest, no? Usurious nga ho, yung tinatawag natin na term natin sa batas, tapos may 1% pa pong interest. Kaya ito ho, kapag kunyari ito ay napunta ho sa korte at malaman ng korte na kayo ay wala naman ho palang dokumento, ay syempre ho, no, hindi ho kayo pagbabayaran ng interest. Kasi sabi nga ho natin sa ilalim ng ating civil code, kailangan ho, ang paniningil ng interest ay dapat in writing o dapat ho nasa isang dokumento o kontrata. Kapag hindi in writing yung paniningil ng interest, hindi nyo yan maaring singilin sa nagkakautang sa inyo at ang maaari nyo lamang singilin ay yung principal. Kaya ho mag-ingat ho tayo at syempre ho talagang mas maganda naman ho talaga na kung meron ho tayo mga ganitong transaction ay talaga hong magpirmahan ho tayo ng dokumento at mag-enter ho tayo sa isang contract of loan at notaryado ho. Gawin ho natin notaryado para maging public instrument para ho talagang sigurado ho tayo no meron tayong ebidensya kung meron tayong papautangin lalo na ho kung malaki yung halaga.